Luke chapter 22 verse 7. Sa verse 7, nasusulat, dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Sino ang ipinadala ni Jesus? Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, ang mga apostol na isinugo para ihanda ang Paskwa ay sina Pedro at Juan. Ano ang ipinagdiwang ni na Pedro at Juan? Ipinagdiwang nila ang Paskwa. Ipinagdiwang ito ni Pedro, ipinagdiwang ito ni Juan, at ipinagdiwang din ito ni Jesus. Sa panahon ng Eksodo ng mga Israelita, ang Diyos mismo ang nagtatag ng Paskwa. Ipinagutos ng Diyos, ingatan mo ang tuntunin ito sa takdang panahon nito taon-taon, at ang hindi mangingili ng Paskwa ay ititiwalag sa kanyang bayan, na malinaw na isinasaad ang mga kautusang ito. Sa mga araw ngayon, kakaiba kung paano binabaliwala ng lahat ng simbahan ang mahalagang katotohanan, kung saan tayo ay makakakuha ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Ito ay nakasulat ng detalyado sa Biblia. Ang Bibliang ito ay walang pinagkaiba sa Biblia nila. Kahit na pareho ang Biblia nila, hindi nila ito inoobserbahan. Hindi ba ito tunay na katakataka? Muli nating basahin ang chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan, na sinasabi, humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin, upang ating kainin ito. At kanilang sinabi sa kanya, saan mo gustong ihanda namin ito? At kanyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok ninyo sa lungsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ang Paskwa na kasalo ng aking mga alagad? Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghanda, at humayo sila, at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang Paskwa. Dito rin, ang paghahanda ng Paskwa ay ginagawa bilang pagsunod sa mga salita ni Kristo, hindi ba? Ayon sa sinabi niya sa kanila, eksakto nilang ginawa ang kanyang sinabi. Hindi ito ginawa ni na Pedro at Juan sa sarili nilang pagkukusa. Sa verse 14, nasusulat, nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag, at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, ano ang pinakahahangad niyang kainin na kasalo ang mga alagad? Hindi ito hinangad ng mga kapitbahay o ng presidente, kundi ng banal na Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay, at nagpapatakbo ng buong sansinukob. Dumarating sa lupang ito sa laman bilang tao upang iligtas ang sangkatauhan, sinabi niyang, pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito. Magpatuloy tayo sa verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Ginawa ang lahat ng ito dahil sa atin. Para sa buhay ng sangkatauhan na nakatakdang mamatay pagkatapos kumain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, at para sa mga nagkasalang anghel na itinapon mula sa langit, ito ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa verse 20, nasusulat, gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, ito ay isang kopa na naglalaman ng alak, hindi ba? Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay, anong tipan ito? Ang bagong tipan sa aking dugo. Sa paggawa ng lahat ng ito, ang Diyos mismo ay nagsuot ng laman para pakainin tayo ng bunga mula sa punong kahoy ng buhay. Dahil ang Diyos ang naglagay ng kerubin na may nag-aalab na tabak, para harangan ang mga makasalanan mula sa malayang pagpasok sa daang tungo sa punong kahoy ng buhay, sa huli, walang sinuman maliban sa Diyos ang makakapagbukas ng daang ito.